Sa kaharian ng Immortal Palace, nakatayo ang isang kahariang hindi kayang abutin ng mortal na paningin. Ang Immortal Palace, isang banal na lugar kung saan naninirahan ang mga nilalang na lampas sa panahon at lampas sa kamatayan. At sa gitna nito, may isang pangalan na kinatatakutan at iginagalang sa buong tatlong daigdig. Ito ang undefeated Immortal Ba. Walang sino man ang nakatalo sa kanya. Walang sino man ang nakaabot sa kanyang antas. Isa siyang alamat na nabubuhay. Ngunit sa kanyang mga bisig, hindi sandata ang kanyang hawak, kundi isang munting bata. Mahinang kumapit ang bata sa kanyang kasuotan, tila ba natatakot na siya'y mawala. Ama, mahina nitong tawag. Tumangala siya, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin. Puno ng inosenteng tanong, Ama, sino po si Ina? Nasaan po siya? Saglit na tila tumigil ang mundo. Ang hangin na kanina'y banayad. Biglang natahimik, at ang walang kapantay na immortal, na hindi kailanman natalo sa kahit anong laban, ay napatahimik, samantala nagniningning ang mga mata ng bata sabik na naghihintay sa magiging sagot ng kanyang dakilang ama. Ngunit lumipas ang ilang sandali walang narinig na sagot ang bata, kaya naman napasimangot ang bata at bahagyang nagmaktol habang nagsalita ulit. Ama, bakit hindi mo po ako dalhin para hanapin si Ina? Mas lalo pang kumapit ang bata, si Linlin. Parang ang sagot ay nakatago sa kanyang yakap. Ngumiti ang immortal, isang ngiting banayad, ngunit may bahid ng lungkot. Linlin, marahan niyang sabi. Bakit mo gustong makita si Ina ng ganito? Hindi ba sapat si Ama? Agad na umiling ang bata, na parang nakagawa ng malaking kasalanan. Hindi po, namumula ang mukha ng bata at kumislap ang kanyang mga mata. Alam po ni Linlin, na maraming bata ang may ama at ina. Saglit siyang napahinto, at mariing tumitig sa kanyang ama. Si Linlin, si Ama lang po ang meron, kaya gusto ko rin pong maranasan na makasama si Ina para masabi ko sa mga kalaro ko na may ama at ina rin po ako. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Isang katahimikang mas mabigat pa sa kahit anong digmaan. Mahinang napabuntong hininga ang immortal. Mahigit 4 na taon na rin simula nang isilang ang kanyang anak. Mahina niyang bulong. Lumalaki na siya, araw-araw. Napatulala siya habang tinitingnan ang kanyang anak. At sa unang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, isang alaala ang muling sumibol. Isang gabi, isang panaginip, isang babae. Panahon na, bulong niya. Sa sandaling iyon, kumilos ang buong palasyong walang hanggan. Ang mga alagad ay sabay-sabay na lumuhad. Pagpupugay sa dakilang Immortal Ba. Ngunit hindi niya sila pinansin. Ang kanyang isipan ay nasa iisang tao lamang. Ang babaeng minsan niyang nakilala. Sa loob ng isang panaginip. Kamahalan talagang bang para lang sa babaeng nasa iyong panaginip, ay iiwan mo ang mundong immortal. Tumingin ang immortal sa babaeng nakayuko. Ang kanyang mga mata, na kayang magpasuko ng mga Diyos, ay ngayon, puno ng talas. Sinasabi mo bang ayaw ninyo akong umalis? Mahina ngunit matalim niyang sabi. Sinusubukan ninyo ba akong pigilan? Pati si Linlin ay napatulala sa kanyang narinig at namuti ang kanyang mga mata dahil dito. Dakilang Immortal Ba. Mahina ngunit puno ng pag-aalinlang ang sambit ng isang babae habang nakaluhod. Bilang pinakamakapangyarihan sa mundong immortal, walang talo sa tatlong daigdig sa loob ng 100,000 taon. Ano ang halaga ng aking pagtutol? Saglit siyang napahinto, nanginginig ang kanyang tinig. Ngunit, si Linlin ay isinilang mula sa iyong kapangyarihan. Wala siyang kinalaman sa babaeng iyon. Tama na, isang salita lamang, ngunit sapat upang patahimikin ang buong kalawakan. Ang boses ng immortal ay malamig. Walang puwang para sa pagtutol. Tumingin siya sa kawalan, sa walang hanggan na kalawakan na tila umiikot sa kanyang paningin. Isang pangyayaring hindi pa kailanman naganap sa loob ng milyon-milyong taon. Mahina niyang bulong. Ako, na nakatayo sa rurok ng universo, ay haharap sa isang hiwagang hindi ko maunawaan. Gagawin ko rin ito upang higit pang tuklasin ang kalawakan. Saglit siyang tumahimik, maaring ang babaeng yun ay may kinalaman sa pagtigil ng aking pag-angat sa kultibasyon. Marahil, ito ang susi sa aking susunod na pag-angat. Sumulyap siya sa malayo, tungkol sa kung siya ba ang ina ni Linlin. Kung sinabi kong siya nga, kung gayon, siya nga. Sa sandaling iyon, umiikot ang liwanag sa kanyang paligid. Tila isang lagusan ang nagsimulang magbukas. Palm po, Aunt Spirit, Grandpa Turtle, Big Brother Emperor, at mga ate immortal. Mahina ngunit masiglang palm ni Linlin habang kamakaway. Mamimiss ko po kayong lahat. Sa likod nila, ang buong palasyong walang hanggan ay sabay-sabay na lumuhad. Palm, dakilang Immortal Ba. At sa isang iglap, naglaho sila, sa gitna ng umiikot na kalawakan. Lumilipad ang ama at anak sa pagitan ng mga bituin. Ang liwanag ay humahabol sa kanila. Parang ulan ng mga tala. Ama, reklamo ni Linlin. Bahagyang nakasandal sa kanyang likod. Ang boring naman. Hindi pa ba tayo dumarating? Hindi sumagot ang immortal, ngunit sa kanyang mga mata, may bahagyang paggalaw. Kung nababagot si Linlin, mahina niyang isip, kailangan kong hanapan siya ng isang bagay na, kawili-wili.
Biglang huminto ang immortal. May kakaibang enerhiya ang gumalaw sa kanyang paningin. Bahagya niyang iniunat ang kanyang kamay. At umikot ang dilaw na liwanag sa kanyang mga palad. Sa isang iglap, kumilos ang kanyang mga kamay at naglakbay sa universo. Patungo sa isang malaking star nucleus kumuha siya ng enerhiya nito. Ang enerhiya ng isang bituin. Unti-unting nagtipon sa kanyang palad. Isang kumikislap na pulang liwanag ang nabuo. Isang puso ng bituin. Gawin na lang natin itong laruan para kay Linlin. Sa isang marahang galaw, hinubog niya ang napakalakas na enerhiya. Ang kapangyarihang kayang magwasak ng mundo ay naging maliit, maganda, at ligtas, ngunit hindi pa siya tumigil. Mula sa ubod ng bituin, dahan-dahan niyang hinayla ang pinakapuro nitong kapangyarihan. Ang liwanag ay nagliyab, parang isang maliit na araw sa kanyang palad. Interesante, bulong niya. Ito pala ang anyo ng kapangyarihan na hinugot mula sa ubod ng bituin. Tinitigan niya ito, tila sinusukat ang bawat hibla ng enerhiya. Hindi masama, bahagya siyang ngumiti, angkop ito para kay Linlin. Sa isang iglap, ang liwanag ay nagbago ng anyo. Naging isang maliit na palamuting kumikislap. Isang kwintas na may pulang hiyas na tila buhay. Linlin, mahina niyang tawag. Gusto mo ba nito? Iniabot niya ang kwintas, isang ubod ng bituin. Tahimik na tumingin si Linlin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Ngunit tila hindi niya lubos maintindihan ang halaga nito. Maingat niya itong isinabot sa leeg ng bata. Bahagyang inayos ang kwintas, parang isang karaniwang ama lamang. Huwag kang mag-alala, malumanay niyang sabi. Ang iyong ina ay nasa isang malayong mundo. Magtatagal pa ang ating paglalakbay. Biglang, umuga ang kalawakan. Bahagyang kumunot ang noo ng immortal. Ang liwanag ng mga bituin ay nagulo. Ang daloy ng espasyo ay kumaibot. Ama, mahina ngunit nag-aalalang tawag ni Linlin. Anong nangyayari? Bakit? Parang nanginginig ang lahat sa paligid. May mali ba ang nagawa ko? Bahagyang kumunot ang noo ng immortal. Sa unang pagkakataon, isang patak ng pawis ang gumuhit sa kanyang pisngi. Ang pagkuha ko ba ng enerhiya mula sa ubod ng bituin? Ang siyang gamulo sa balanse ng universo. Biglang, napunit ang kalawakan. Hindi ito simpleng bitek. Ito ang bantay ng universo upang walang basta-basta makapaglakbay ng walang pahintulot patawid sa ibang universo. Isang pulang lagusan na kayang lumunin ng isang malaking barkong panghimpapawid. Parang isang napakalaking bibig na unti-unting bumubukas. Mula roon, isang malamig na boses ang umalangaw. Haha, hindi ko akalaing ang Heavenly Venerable ay lalabas mismo sa Immortal Palace. Nanlalamig ang paligid, ngunit ang immortal, tumayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay naging matalim. Hindi tama ito. Sinong manggahas? Nahadlangan ang aking pagpunta sa Earth. Mas lalo pang bamuka ang pulang lagusan. Parang isang halimaw na handang lumamon ng buong kalawakan. Ama, mahigpit na kumapit si Linlin sa kanyang kasuotan. Ang laki ng bibig, kakainin ba tayo nito? Ngunit marahan siyang hinaplos ng immortal. Huwag kang matakot, Linlin. Ang kanyang boses ay kalmado lang. Ngunit sa likod nito, nakatago ang kapangyarihang kayang pumatay ng Diyos. Isang mapanuyang tinig ang muling umalangaw. Kakaalis ko palang sandali sa Immortal Palace. At ngayon hito ka na agad, hindi ka na makapaghintay. Nasunggaban agad ako. Bahagyang ngumiti ang immortal. Hindi galit, hindi takot, kundi panlalait. Kung ganoon, subukan mo kung gaano mo ako kayang pigilan. Iniunat niya ang kanyang kamay. Isang bilog na bagay na may mga palamuti ng halaman at mga paro-paro ang lumabas. Ang kalawakan ay umikot, ang mga bituin ay tila sumunod sa kanyang galaw. Isang sinaunang kapangyarihan ang nagising. Hahaha, sa iisipin isa akong immortal venerable pero ganyang kapangyarihan lang ang ipapakita mo sa akin. At nang ahas ka pang lunukan ako, natatakot akong wala kang sapat na kakayahan na magawa mo yan. At sa isang iglap, sumabog ang liwanag. Isang gininto ang sinag ang tumagos sa pulang lagusan. Parang sibat na gawa sa liwanag. Diretsyong itong sumire sa bibig ng kawalan. Boom! Ang kalawakan ay muling nanahimik. Ang pulang lagusan ay naglaho. Parang hindi ito kailanman umiral. At sa susunod na sandali, nakarating na sila sa daigdig ng mga mortal. Ningzu City, Earth, maliwanag na langit, humahaplos ang hangin. At sa gitna ng modernong lungsod, isang presensya ang dumating. Tahimik, ngunit, hindi pangkaraniwan. Ito ba ang Earth? Bulong ni Immortal ba sa kanyang sarili? Tahimik na nakatayo ang Immortal sa gilid ng isang mataas na gusali. Sa ibaba, dumadaloy ang trapiko, mga sasakyan, mga tao, ingay, isang mundong, kakaiba, habang karga-karga si Linlin saglit niyang pinagmasdan ang bagong mundo na kanyang pinasok. Maya-maya pa nagising na rin ang bata. Mahigpit siyang kinapitin ni Linlin. Linlin, ayos ka lang ba? Mahina ngunit may pag-aalalang tanong niya. May masakit ba sa'yo? Kinusat ng bata ang kanyang mga mata. Namumula, parang naiilang sa bagong mundo. Daddy, nandito na ba tayo? Bahagyang ngumiti ang Immortal. Oo, nakarating na tayo. Saglit siyang tumingin sa malayo.
Parang may hinahanap. Dadalhin ka ni Daddy, sa mami mo. Okay, ngumiti si Linlin. Sa simpleng salitang iyon, parang nawala ang bigat ng buong kalawakan. Ngunit, biglang nagbago ang ekspresyon ng immortal. Kakaiba, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Nasaan ang spiritual energy? Tahimik, walang dumadaloy, walang chi. Posible bang, may kinalaman ito sa nangyari kanina? Tumayo siya sa gitna ng kalsada. Hindi siya pinapansin ng mga tao. Para bang isa lang siyang normal na tao. Superman, may shooting ba? Narinig niyang bulong ng isang lalaki mula sa loob ng sasakyan. Hindi siya pinansin ng immortal. Sa mundong ito, mahina niyang ibinulong. Kahit ganito ang kalagayan, isang mahinang liwanag ang bomb alot sa kanyang katawan. Hindi kasing lakas ng dati. Ngunit, sapat para magpaangat sa kanya sa hangin. Ang katawang ito, ay nananatiling walang kapantay. Unti-unti siyang lumutang, kasama si Linlin sa kanyang bisig. Parang isang Diyos na bumaba sa mundo. Ngunit nagtatago sa anyo ng tao. Ngunit sa kanyang mga mata, may seryosong pag-aalala. Hindi sapat ang lakas ko ngayon. Kung may mga nilalang na sumunod sa akin, mapanganib ito. Mahigpit niyang niyakap si Linlin. Huwag muna nating isipin ang iba. Gagamitin ko ang natitirang enerhiya. Isang gininto ang apoy ang bahagyang sumiklab sa kanyang paligid. Parang naghahanap, parang sumusunod sa isang tali ng kapalaran. Para hanapin ang babaeng iyon. Ano ba ang pinaggagagawa ng babaeng iyon? Nanlaki ang mga mata ng immortal. Hindi siya nagkakamali. Ang aura, ang presensya, ang mismong tali ng kapalaran na hinahanap niya. Siya iyon. Biglang sumiklab ang galit sa kanyang dibdib. Paano nangyari ito? Sa loob ng isang engranding bulwagan. Kumikinang ang mga ilaw, mararangyang mesa, mga taong nakangiti, isang perpektong kasal. Ang batang miss ng Ling family at young master ng Bai family, perpektong tambalan. Napakaswerte makadalo sa kasal na ito. I heard Miss Ling is very beautiful, maraming lalaki ang nanligaw sa kanya. Tumahimik ang mundo sa pandinig ng immortal. Ling family, Bai family. Pagkatapos ng kasal na ito, ang buong lungsod ay mapupunta sa dalawang pamilyang ito. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao. Paano niya nagawa? Mahina ngunit mabigat ang kanyang boses. Paano niya pinakasalan ng isang langgam? Daddy, gusto ko nang bumaba. Mahinang hinaing ni Linlin. Hindi niya naiintindihan ang galit. Pero nararamdaman niya ang bigat nito. Dahan-daang bumaba ang immortal sa harap ng isang marangyang gusali. Ito na ba ang lugar? Tumitig siya sa loob. At doon, nakita niya ang babaeng minsang pumasok sa kanyang panaginip. Ang babaeng nagdala ng tanging bakas ng emosyon sa kanyang walang hanggang buhay. Huwag mong sabihin, saglit na nagbago ang kanyang aura. Hindi galit, hindi puot, kundi, isang malalim na pag-unawa. Maraming taon na ang nakalipas. Sinubukan kong abutin ang pagiging Diyos. Ngunit doon ko napagtanto, may kulang sa akin. Sa loob ng walang hanggang panahon, siya ay naging invincible at hindi matalo sa napakaraming taon. Isang nilalang na kinatatakutan ng tatlong mundo. Ngunit, hindi ko kailanman naintindihan ang isang babae. Ang kahinaan ko, mahinang bulong ng immortal, habang ang kanyang aura ay unti-unting kumakalma. Ay hindi ko kailanman naranasan ang pag-ibig ng lalaki at babae. Samantala, ang malawak na bulwagan, na kanina'y balot ng nakakabinging katahimikan, ay unti-unting napuno ng mahihinang bulungan. Sa bawat sulok, ang mga pinuno ng iba't ibang sekta ay nagpalitan ng sulyap, tila hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Mahihinang tinig ang maririnig, posbong, pababa, ngunit sapat upang iparamdam ang tumitinding tensyon sa hangin. Sa harapan, sunod-sunod na naghayag ang mga sekta ng kanilang pagpapasakop. Ang Yushu Gate ay handang sumuko. Ang Taizuan Sword Sect ay handang sumunod. Ang bawat salitang iyon ay parang mabigat na hampas sa dangal ng mga natitirang tumatanggi. Umalangaw-ngaw ang kanilang mga tinig sa buong bulwagan, tila hatol na hindi na mababawi. Ngunit sa gitna ng lahat, may iisang tinig na nanatiling matatag. Ang Xinjiang Sect ay walang lakas ng loob na tumutol. Daddy, nasaan si Linlin? Bahagyang natauhan ang immortal. Tumingin siya sa kanyang anak. Nandito ka lang. Sa loob ng bulwagan, nagsimula na ang kasal. Malugod nating tanggapin ang bagong mag-asawa. Kasunod nito, agad na bumuhos ang mga pagbati. Binabati kita, Batang Panginoong Bai, sabi ng isang panauhin habang magalang na pumapalakpak, sa wakas ay nakapang-asawa ka rin ng isang tunay na dilag. Sigurado akong magiging masaya ang kanilang pagsasama, bulong ng isa pa, may halong inggit at paghanga sa kanyang tinig. Batang Panginoong Bai, may sumigaw mula sa likuran na tila nagbibiro, ngayong araw ang iyong dakilang araw, siguraduhin mong iinom ka ng marami mamaya. Agad na napuno ng tawanan ang buong bulwagan, ang saya ay parang alon na kumalat sa bawat sulok. Naglakad ang lalaki, ang young master ng Bai family. May kumpiyansa, may ngiti. Sa tabi niya, isang babae, tahimik, maganda, ngunit, parang walang emosyon. Salamat sa pagdalo sa aking kasal. Tahimik ang immortal, Linlin. Mahina niyang sabi,
Tingnan mo ang babaeng nakarosas. Siya ang iyong ina. Nanlaki ang mata ng bata. Saglit, parang tumigil ang mundo niya. Pagkatapos, nakita ko na si Mommy. Agad siyang pumiglas, tumakbo, walang alinlangan. Mommy, miss na miss ka ni Linlin. Yamakap siya sa laylayan ng damit ng babae. At doon, tumigil ang lahat, ang ngiti ng groom, nawala, ang mga bisita, napatingin. Mommy, si Daddy at ako, lumipad kami ng napakalayo para makita ka. Mahigpit na kumapit si Linlin sa laylayan ng damit. Parang takot siyang mawala muli. Sa paligid, naging magulo ang bulwagan. Anong nangyayari? Saan nanggaling ang batang yan? Ngunit, ang lahat ng ingay, tila nawala sa pandinig ng babae. Dahil sa unang pagkakataon, may isang bata, na tumawag sa kanya ng, Mommy, ako, mahinang bulong niya, nanginginig ang kanyang mga mata. Ngunit, sino ang batang ito? Bakit niya ako tinatawag na Mommy? Parang may pader, isang makapal na harang sa kanyang alaala. Sa likod, isang lalaki ang lumapit, malamig ang tingin. Little girl, mali ang nakilala mo. Umalis ka na. Ngunit hindi gumalaw ang bata. Sa halip, lalo niyang hinigpitan ang hawak sa damit ng nobya. Kanino bang anak yan? Sigaw ng isang lalaki, halatang nawawalan ng pasensya. Dalhin niyo siya palayo, ngayon din. Unti-unting napalitan ng kaba ang kasiyahan sa bulwagan. At pagkatapos, isang iyak, malakas, basag, Mommy, sigaw ng bata, habang ang luha ay tuluyang pamatak sa kanyang pisngi. Nanigas ang paligid, parang tumigil ang oras sa isang iglap. Ang lalaking kanina'y kalmado ay biglang kumilos, mabilis na lumapit, ang mukha'y puno ng inis at pagpipigil. Anong ginagawa mo rito? Mariin niyang sabi, pilit pinapababa ang boses. Huwag kang manggulo, ngunit tila hindi naririnig ng bata ang kanyang mga salita. Patuloy siyang umiiyak, patuloy siyang kumakapit, at ang salitang iyon, Mommy, ay parang kulog na umalangaw sa buong bulwagan. Walang modo na bata, mariin niyang sigaw, habang itinataas ang daliri na tila naghahatol. Sino ang nagturo sa'yo na manggulo sa kasal ng pamilya Ling? Napaatras ang ilang bisita. Ang iba ay napatingin sa kanya, halatang nabigla sa biglang pagputok ng kanyang galit. Hindi kailanman magkakaroon ng anak na tulad mo ang aming Feo. Dugtong niya, puno ng panlalait at pagmamataas. Pilit na nagsalita muli ang dalaga, ang nobya ay napaatras ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng pagkabigla at takot. Pilit niyang ngumiti, halatang kinakabahan, nagkakamali ka ng tao. Hindi ako ang nanay mo. Si Linlin ay nagsasabi ng katotohanan, siya ay totoong anak mo. Parang tumigil ang mundo, ang mga salitang iyon, hindi sigaw, hindi galit, pero, hindi pwedeng kontrahin. Ang babae, napatitig sa kanya, walang lumabas na salita, pero ang kanyang puso, biglang bumilis. Sa ibaba, mahigpit na kumapit si Linlin sa kanyang damit. Mommy, isang simpleng tawag, pero, parang kutsilyong dahan-daang pumapasok sa puso. Dahan-daang lumuhad ang lalaki. Hindi bilang isang immortal, hindi bilang isang nilalang na kinatatakutan ng tatlong mundo, kundi, bilang isang ama. Linlin, don't cry. Maingat niyang hinaplos ang ulo ng bata. Ang maliliit na kamay ni Linlin. Kumapit sa kanyang damit. Daddy, mahina, basag ang boses. Samantalang ang lalaking nakasot, ay nakatayo ng tuwid, nakahalukip-kap, matalim ang tingin sa lalaking may puting buhok. Sino ka? Ano ang relasyon mo sa batang ito? Malamig ang kanyang boses, may halong galit. At higit sa lahat, pagmamataas. Sa kanyang tabi, ang babae ay bahagyang napahawak sa kanyang damit. Bakit, kakaiba ang pakiramdam ko sa lalaking iyon, mahina niyang bulong. Ngunit hindi niya maipaliwanag kung bakit tila bumibigat ang kanyang dibdib sa presensya ng estranghero. Hindi agad sumagot ang lalaking may puting buhok. Tahimik lamang siya, ngunit sa loob ng katahimikan na iyon, may isang bagay na unti-unting bumabalot sa buong lugar. Isang hindi nakikitang puwersa. Isang aura, na parang kayang durugan ang kahit sino sa isang iglap. Siguro, muling nagsalita ang lalaking nakasot, ngayon ay may panunuyan na sa boses. Pumunta ka rito para manggulo, kasama ang batang iyan. Itinaas niya ang kamay at itinuro ang dalawa. Tumingin ka sa paligid mo. Sa tingin mo ba ito ay lugar kung saan pwede kang gumawa ng gusto mo? Bahagyang tumahimik ang lahat, at pagkatapos, mahina ngunit malinaw, bibigyan kita ng 3 segundo. Ang kanyang boses ay naging malamig na parang yelo. Umalis ka rito kasama ang batang iyan. Sandaling tumigil. At kung hindi, huwag mo akong sisihin. Tahimik, walang gumalaw, walang huminga ng malalim. Lahat ay naghihintay, kung ano ang magiging sagot. At sa gitna ng katahimikan, ngumiti ang lalaking may puting buhok. Bahagya, ngunit sapat upang magdulot ng lamig sa gulugad ng sino mang makakita. Interesante, mahina niyang sabi. May lakas ng loob kang sabihan ang isang tulad ko, na umalis. Bahagya niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay kumislap, kung hindi lamang dahil hindi pa ako sanay sa mundong ito.
Sandaling tumigil. Matagal ka nang patay. Napaatras ang ilan. Hindi nila alam kung bakit. Ngunit ang simpleng salita na iyon ay tila katotohanan. Hindi ka pa rin natututo ng asal. Muling nagsalita ang lalaking may puting buhok, ngayon ay mas malamig. Hindi ba kayo tinuruan ng mga magulang ninyo? Isang hakbang ang kanyang inilapit, na huwag mang abala kapag ang mag-asawa ay nag-uusap. Parang tumigil ang oras. Mag-asawa. Biglang sumigaw ang lalaking nakasot. Sino ang tinutukoy mo? Ngunit ang sagot ay agad dumating. Kalma, diretso, walang pag-aalinlangan. Siyempre, bahagyang ngumiti ang lalaking may puting buhok. Siya, at tumingin siya sa babae. Ling Feiyu. Boom. Parang sumabog ang mundo ng lalaking nakasot. Imposible. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamao. Si Feiyu ay malinaw na, asawa ko. Ang kanyang boses ay puno ng galit. At bahagyang takot. Ngunit ang lalaking may puting buhok ay hindi man lang natinag. Sa halip, mas lalo pa siyang ngumiti. Parang isang Diyos na nakatingin sa isang mortal. Ibibigay ko ang huling babala. Malamig, diretso, walang emosyon. Umalis ka. Katawa-tawa. Malamig na tumawa ang lalaking may puting buhok. Nakatayo siya ng tuwid, nakahalukip-kap, habang ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa, parang alam na niya ang lahat bago pa man magsimula ang laban. Hindi mo ba nakikita? Dagdag niya. Bahagyang tumingin siya kay Linlin. Ang batang mahigpit na nakakapit sa lelayan ng damit ng babae. May bunga ang pagmamahalan namin. Biglang natahimik ang lahat. Napalingon si Linlin sa babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pag-asa. Parang hinihintay niya. Natanggapin siya. Ano bang kalokohan yan? Napaatras ang babae, si Ling Feiyu, halatang nabigla. Hindi niya mapigilan ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi pa kita nakikita kahit kailan. Paano tayo magkakaroon ng anak? Namumula ang kanyang mukha, hindi lang sa galit, kundi pati sa kahihiyan. 3 taon pa lang mula nang graduate ako. Paano ako magkakaroon ng ganito kalaking anak? Bumulong ang mga tao sa paligid. Sino ba yung lalaking yan? Mukhang manggugulo lang. Paano naman maiuugnay si Miss Ling sa isang tulad niya? Siguro, panlilinlang lang yan. Unti-unting kumalat ang pagdududa, at sa gitna ng lahat ng iyon, si Ling Feiyu ay napuno ng inis. Hoy, sino ka ba talaga? Matalim ang kanyang tingin. Kahit gusto mong manayre ng tao, ayusin mo naman ang kasinungalingan mo. Ngunit, hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng lalaking may puting buhok. Nanatili siyang kalmado, parang hindi naapektuhan ng kahit anong salita. Siya ang anak natin. Mahinahon niyang sabi, walang pag-aalinlangan, walang pagdududa. Napahinto si Ling Feiyu. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki. Anak, natin. Parang may kung anong pumutok sa loob ng kanyang isipan. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Bastard, sino ang tinatawag mong babae mo? Biglang sumingit ang lalaking nakasot, puno ng galit. Isang hakbang ang inilapit niya. Parang handa nang manakit anumang oras. Ngunit bago pa man siya makalapit, muling nagsalita ang lalaking may puting buhok. At sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may halong panunukso. May nunal ka sa puwitan. Tahimik. 1 segundo, 2, 3, boom. Parang sumabog ang mundo ni Ling Feiyu. Ano, biglang namula ang kanyang mukha hanggang tenga. Ang kanyang mga mata ay nanginginig. Hindi sa galit, kundi sa matinding pagkabigla, napakurap si Ling Feiyu. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa lalaki. Punong-puno ng kalituhan. Hindi niya maituloy. Ang kanyang dibdib ay mabigat. Parang may kung anong unti-unting bumabangon mula sa kailaliman ng kanyang alaala. Pwede bang, totoo ito? Sa paligid. Hindi na napigilan ng mga bisita ang kanilang mga bibig. Diyos ko, napakalaking iskandalo nito. May nunal daw. Totoo kaya yon? Kung totoo yan, lalabas sa balita to. Ang bulungan ay naging ingay. Ang ingay ay naging kaguluhan. Samantala, nakatayo si Ling Feiyu sa gitna ng lahat. Namumula, nanginginig. How did you know that? Mahina niyang tanong. Halos hindi marinig. Ito ay isang lihim. Isang lihim na, kahit kailan, hindi niya ibinahagi sa kahit kanino. Kahit sa mga kaibigan, kahit sa mga kakilala, walang ibang nakakaalam nito. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang kamay. Maliban sa aking mga magulang. Kaya paano? Sa kabilang banda, mahigpit na nakakuyom ang kamao ng lalaking nakasot. Ling Feiyu, sigaw niya, puno ng galit, at selos. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, isang malamig at mabigat na presensya ang bumalot sa buong bulwagan. Damn it, these people. Isang matandang boses ang umalangaw. Unti-unting naghiwalay ang mga tao. Parang may hari na paparating. At doon, lumitaw ang isang matandang lalaki. May baston, matikas ang tindig, at ang kanyang mga mata ay puno ng awtoridad. Ang patriarch ng Ling family. Ano na ang gagawin natin, househead? Tanong ng isang tauhan, halatang kinakabahan. Ipapatuloy pa ba ang kasal? Tahimik, isang mabigat na katahimikan. Feiyu, malamig ang boses ng matanda. Anong nangyayari dito? Nanigas si Ling Feiyu. Dad,
Ay, hindi niya alam kung saan magsisimula. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang isang bagay, na siya mismo ay hindi maintindihan. Hindi ko, lahat ng ito, dahil sa lalaking yan. Puno ng galit ang boses ng fiancé. Ngunit, wala ni Katie Ting na reaksyon ang lalaking nakapulang polo. Tahimik lang siya, parang walang pakialam. Feiyu, mahinang bulong ng isang babae. Humingi ka na ng tawad sa patriarch. Unti-unting yumoko si Ling Feiyu. Nahihiya, nalilito, nasasaktan. Grandpa, mahina, halos pabulong. Ngunit, boom, don't call me grandpa. Sumabog ang galit ng matanda. Wala akong apo na kagaya mo. Parang tinusok ang puso ni Ling Feiyu. Nanlumo siya, hindi makapagsalita, at doon, isang malamig na boses ang sumingit. Old fart, bahagyang ngumiti ang lalaking may puting buhok. Malapit ka nang mamatay. Tumahimik ang buong bulwagan. Bakit mo pa pinapahirapan ang sarili mo? Anong sinabi mo? Nanginginig ang patriarch, sa galit, sa insulto, sa paligid. Sumabog ang mga tao. Ang yabang. Sinong batang yan? Ganyan ba magsalita sa patriarch? Kailangan turuan ng leksyon. Ngunit, sa gitna ng ingay, nakatayo pa rin siya. Kalmado, nakakros ang mga braso, parang, hindi tao ang kaharap nila. Tama ka, mabigat na sabi ng patriarch. May lakas ng loob ka. Unti-unti siyang lumapit, bawat hakbang, parang may bigat, pero, tumigil siya sa harap ng lalaki. Alam mo ba kung sino ang binabastos mo? Bahagyang tumawa ang lalaki, mahina, ngunit malinaw. Hindi mo na kailangang ipakilala ang sarili mo. At hindi mo rin kailangan ipaalala sa akin. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang mga mata. Kung gaano kayo kaliit. Tumigil ka sa pag-iwas sa usapan, malamig ngunit mabigat niyang sabi, ang boses ay tila bakal na bumagsak sa katahimikan ng bulwagan. Hayaan mong ako ang magtanong. Unti-unti siyang humakbang pasulong, ang kanyang presensya ay parang aninong bumabalot sa buong okasyon. Ikaw, ginulo ang kasal ng pamilya Ling at pamilya Bai, at dahil sa'yo, nawalan ng dangal ang aming pamilya. Ang bawat salita ay parang kutsilyong dahan-daang ibinabaon sa hangin. Tumigil ang lahat, walang kahit isang nang ahas magsalita. At ngayon, dagdag pa niya, mas malamig, mas mapanganib, ano ang gagawin mo tungkol dito? Isang iglap ng katahimikan. At pagkatapos, isang tinig ang bumasag dito. Mahinahon, walang takot, I will take responsibility. Responsibilidad. Ulit ng ama ng dalaga, ang boses ay puno ng panlalait. Sa tingin mo ba, ganoon lang kadali ang mga salitang iyan? Ang kanyang mga mata ay nagningges, puno ng galit at paghamak. Sa di kalayuan, ang nobya, si Feiyu, ay napaatras, ang kanyang mga kamay ay nakatikip sa bibig, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kalituhan. Para bang, ang mundong akala niyang kontrolado niya, ay unti-unting gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Feiyu, mariing tawag ng kanyang ama, puno ng utos ang tinig. Ano pa ang hinihintay mo? Linawin mo ito sa lahat. Huminto ang oras, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Sabihin mo sa kanila, dagdag pa niya, mas mabigat, mas mapilit, ang batang iyon, totoo bang anak mo? Grandpa, mahina, halos hindi marinig, ngunit sa loob niya, kaguluhan. Ano ang sasabihin ko? Anong paliwanag ang kaya kong ibigay? Kung magsasalita siya, lalo lang gugulo ang lahat. Ang Bai family, wala na. Ang kasal, wasak na. At ngayon, lahat ng mata ay nasa kanya. Biglang, isang mahinang buntong hininga ang narinig. Ha, lumingon ang lahat. Since you want responsibility, mahinahon, ngunit may bigat, then I'll give you one. Even though the Bai family have left, mahigpit ang hawak ng patriarch sa kanyang tungkod. This wedding must go on. Tahimik ang bulwagan, ngunit ang bawat salita niya ay parang utos ng batas. If we cancel the wedding, mabigat ang kanyang boses, ang Ling family ay magiging katatawanan ng buong syudad. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Hindi ito tungkol sa tama o mali. Ito ay tungkol sa dangal. I have already prepared everything. Patuloy niya, I even invited a feng shui master from Xiangjiang. Para sa kanya, ang kasal na ito ay hindi lang seremonya. Ito ay isang paraan para mabuhay, para sa kapakanan ng Ling family. Biglang tumalim ang kanyang mga mata. This wedding must continue. Silence. Lahat, napatingin sa lalaking nakapula. At doon, lumabas ang hatol. Since you are Feiyu's man. Mabagal, malamig. Then today's groom will be you. Nagulat ang lahat. Ano, you will marry into our family. Isang hakbang ang patriarch pasulong. And become our Ling family's son-in-law. Isang iglap, nawala ang hangin sa paligid. How dare you? Mahina, pero, nakakatakot. An immortal venerable. Unti-unting tumingin ang lalaki. Tatanungin mong magpakasal sa pamilya mo. Hindi galit, paghamak, at gusto mo pa akong gawing, manugang. Tumawa siya ng bahagya, isang malamig, at mapanganib ng ngiti. If you want our Ling family to recognize this little girl. Hindi umatras ang patriarch.
And let her call Feiyu mother, legitimately. This is our condition. Boom. Parang dalawang mundo ang nagbanggaan. Isa, kapangyarihan ng isang immortal. Isa, kapritsyo ng isang mortal na desperado. Condition, bahagyang ibinaba ng lalaki ang kanyang ulo. Are you sure you want to talk conditions with me? Sa likod niya, isang maliit na kamay ang humila sa kanyang damit. Daddy, isang maliit na boses, punong-puno ng inosenteng pagnanasa. Linlin want mommy. Biglang, tumigil ang lahat, ang aura, ang tensyon, ang oras. Unti-unting tumingin ang lalaki pababa. Sa bata, sa kanyang anak, at sa unang pagkakataon, nawala ang lamig sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga siya. Sigh, mahina niyang hinaplos ang ulo ng bata. Haze, ano pa nga ba ang hindi ko kayang gawin para sa'yo? Fine, I have no problem. Parang tumigil ang mundo, hindi makapaniwala ang lahat sa narinig nila. That's great, hindi napigilan ng matanda ang ngiti sa kanyang mukha. Para bang, nakamit niya ang isang napakalaking tagumpay. Grandpa, nanginginig ang boses ni Feo. Gusto niyang tumutol, pero wala siyang lakas. What? The wedding continues. Bulungan sa paligid. Hindi ba dapat pinapaalis na lang siya? Bakit siya pa ang naging groom? Nalito ang lahat, pero wala nang makakapigil. Ang kasal ay ipinagpatuloy. Congratulations! Isa-isang lumapit ang mga bisita. Mga peking ngiti, mga bulong sa likod. Wishes both of you a happy marriage. Isang kasal na puno ng pagdududa. At sa gilid, nakatingin ang dalawang lalaki. Tahimik, ngunit mabigat ang presensya. Since the wedding is over, malamig ang tono ng patriarch. We will not disturb you two, young couple. Bahagyang lumingon siya. We will go back first. Hanggang dito na lang muna mga idol, hanggang sa muli at magandang araw. Please like, share, and subscribe.